Magandang araw po sa ating lahat. Wala na tayong pa-intro-intro dito at syempre no more interview para dili mo taas atong video. But before I continue, let me say as always to God be all the highest glory. Kahit di kayo nagtanong, imarites ko po ito sa inyo. Merong nag-request sa akin, siya po raw ay aking isang solid follower. At nang sinubukan kong tingnan ang kanyang profile, sa tingin ko para yatang scammer, but since I'm a beginner vlogger, pinagbigyan ko pa rin siya no matter if he is a basher. Nag-request siya sa akin na pwede ba kunogikan sa sinugdan hangtod sa katapusan, i-voice over lang. I-try lang nating subukan kasi alam nyo naman hindi lahat ng salitang Tagalog akong masabtan. So karon ako anang sugdan, paalala sa mga bashers dyan. Narinig nyo naman sa previous video ko nga gusto sa akong ginikanan makatungtong sa kolehiyo nga tunghaan. Pero unsaon taman napunta manoon ko aning trabaho nga tag-an-tag-an. Kaya ito po ang dahilan na ako ay binansagan bilang isang certified na albularyong mekaniko na proudly born sa City of Bugo, Province of Cebu. Busa manahimik na lang po kayo para walay labad sa ulo at syempre tapusin ang buong video. At kapag gusto nyong subukan ang kakayahan ko, puntahan nyo ako rito at sabay tayong sumayaw ng 8-8. Mirong inihatid sa akin ngayon isang Toyota Hilux. Iwan ko kung anong year model nito at kapag kayo ay kabisado, just comment below na lang po mga kaalbularyo. Sabi ng may-ari, ang issue raw nito tuwing umaga, handos duot-duot raw sila. Pero ngayon dili na raw maagwanta kasi pati kapitbahay niya ay madamay pa, lalo na pag di umaandar agad sa umpisa. For your more info, dinala niya agad sa albularyo nang nabalitaan niya na mayroon raw mandirigmang mekaniko nga barato. Sabi ko naman sa kanya, lahat ng narinig mo sir ay totoo, pero sa ganitong isyo, sa gustuhin mo o sa hindi, makabili na naman ako ng bracelet, singsing at aryo sa asawa ko. At ngayon, sinubukan kong paandarin ang makina at syempre nilagyan ng tester para makita natin kung healthy pa ba ang tinatawag nating alternator charging. At ngayon mga kaalbularyo, 11 point something lang po ang charging output voltage nito. So ang ginawa ko, back to basic tayo. Tiningnan ko ang alternator fuse diretso at aking na-confirm na still in good condition pa rin ito. Second step, tiningnan ko rin ang alternator socket, baka may naligaw o kaya naputol ang wiring harness doon. After checking, I found out na goods pa talaga ang connection. Third step, I decided to pull out the alternator assembly at nang nalaman ng may-ari ang sanhi, pumunta siya agad sa CR at nangihi kasi kanina pa raw siya di mapakali. Akala niya mag-request ako ng bago, hindi ko alam na nagtanong na pala siya sa iba at pinresyuhan raw siya ng 22.30. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, bubuhayin natin to hanggat meron pang natira sa hurim-hurim ko. And now, pakinggan niyo ang paliwanag ko. Let's go! So ang ginawa lang natin ngayon mga kalbularyo ay magpalit lang tayo ng IC regulator. Ayan o. So ito lang po talaga ang papalitan natin. At siyempre ito na po ang bago. Ito na po ang ikabit natin dito. Okay, here we go. Fast forward tayo, as you can see, naikabit na namin ang alternator assembly. Dito na po magkaalaman kung umubra ba ang aking tag-an-tagan. Sa totoo, medyo may kunting kaba ako rito kasi kapag di po ito gumagana, siguradong makatapal yun ko sa regulator nito, may rabag dili 1,800. So ngayon tingnan na lang natin. LeBron James, please start the engine. Ngayon, nakikita nyo naman na 13.93 na. Sigurado akong aakyat pa yan hanggang 14.5 volts. At kapag sakaling lalagpas pa ito sa 14.5 volts, palagi nating tatandaan at huwag kalimutan, ay considered as overcharging na naman yan. So iba na naman yang usapan. And now, I declared problem solved. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. Once again, to God be all the glory. Maraming salamat po mga kaalbularyo.